Kinabukasan ng umaga, si Ibarra ay naglibot sa kanyang mga bukirin sakay ng kanyang kabayo at pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Piloso Portasio. Nakita niya ito na nagsusulat ng mga jeroglifiko at di na sana nais kumambala, ngunit siya ay pinigilan ni Tasio na umalis at tinanong ang kanyang rason sa pagpunta. Ako ay namangha dahil naunawaan ninyo ang inyong sinusulat, Piloso Tasio. Ano po ba ang inyong sinusulat? Ang aking aklat ay para sa mga susunod na lahi dahil kung ito ay mababasa ng mga kasalukuyang tao, ito ay susunugin lamang. Bakit ka naparito, Ibarra? Maagang-maaga, nagmisa si Padre Salvi at nilinis sa loob ng kaunting minuto ang isang dosenang maruruming kaluwa na hindi niya kadalasang ginagawa. Sa pagbasa ng ilang sulat na dumating ng selyadong mabuti, sa wari ay nawala ang gana ng marangal na kura kaya napabayaan niya ang tsokolate na tuluyang lumamig. Pumunta si Padre Salvi sa gubat. May narinig siyang pamilyar na boses kaya nagtago siya sa likod ng mataba na puno. Titignan ko kung makakita ako ng isang pugad. Gusto ko siya makita nang hindi niya na ako makita. Gusto ko siya sundan sa lahat ng parte. Ang ibig mong sabihin, gusto mong gawin sa kanyang ginagawa sa iyo na kura na minamasdan sa lahat ng bahagi? Mag-ingat ka sapagkat nakakapayat, nakakalaim ng mata. Hindi ito selos. Ito ay purong kuryosidad. Oo, selos. Kung nagsiselos ako, sa halip, ako na lang ang nagtago. Siya ang dapat magtago para walang pwedeng makakita sa kanya. Pero hindi din siya makikita at hindi maganda yan. Ang mabuti, kapag nakita natin ang pugad, iregalo natin ito sa pari. At sa ganito, babantayan niya tayo nang hindi natin siya kailangan pang makita. Maganda ang ganitong solusyon, hindi ba? Hindi ako naniniwala sa mga pugad ng mga taga. Pero kung sakali magsiselos ako, alam ko na magmatsyag at itago ang aking sarili. At papaano? Siguro tulad ng isang Soresko. Umalis na ang mga dalaga at umalis na rin si Padre Salvi. Sa kabilang dako, nakita niya ang alferes, Coadjutor, Gobernador Silio, Teniente Mayor, mga maestro ng eskwela, pati na din si Kapitan Basilio. Ang kura ay magalang na tinanggap ng lahat. Habang sila ay nag-uusap-usap, ay dumating isang babaeng maputla, payat at miserable ang pagkakadamit. Kinabukasan ng umaga, si Ibarra ay naglibot sa kanyang mga bukirin sakay ng kanyang kabayo at pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Piloso Portasio. Nakita niya ito na nagsusulat ng mga jeroglifiko at di na sana nais kumambala, ngunit siya ay pinigilan ni Tasio na umalis at tinanong ang kanyang rason sa pagpunta. Ako ay namangha dahil naunawaan ninyo ang inyong sinusulat, Piloso Tasio. Ano po ba ang inyong sinusulat? Ang aking aklat ay para sa mga susunod na lahi dahil kung ito ay mababasa ng mga kasalukuyang tao, ito ay susunugin lamang. Bakit ka naparito, Ibarra? Maagang-maaga, nagmisa si Padre Salvi at nilinis sa loob ng kaunting minuto ang isang dosenang maruruming kaluwa na hindi niya kadalasang ginagawa. Sa pagbasa ng ilang sulat na dumating ng selyadong mabuti, sa wari ay nawala ang gana ng marangal na kura kaya napabayaan niya ang tsokolate na tuluyang lumamig. Pumunta si Padre Salvi sa gubat. May narinig siyang pamilyar na boses kaya nagtago siya sa likod ng mataba na puno. Titignan ko kung makakita ako ng isang pugad. Gusto ko siya makita nang hindi niya na ako makita. Gusto ko siya sundan sa lahat ng parte. Ang ibig mong sabihin, gusto mong gawin sa kanyang ginagawa sa iyo na kura na minamasdan sa lahat ng bahagi? Mag-ingat ka sapagkat nakakapayat, nakakalaim ng mata. Hindi ito selos. Ito ay purong kuryosidad. Oo, selos. Kung nagsiselos ako, sa halip, ako na lang ang nagtago. Siya ang dapat magtago para walang pwedeng makakita sa kanya. Pero hindi din siya makikita at hindi maganda yan. Ang mabuti, kapag nakita natin ang pugad, iregalo natin ito sa pari. At sa ganito, babantayan niya tayo nang hindi natin siya kailangan pang makita. Maganda ang ganitong solusyon, hindi ba? Ito ay yun. Hindi ako naniniwala sa mga pugad ng mga taga. Pero kung sakali magsiselos ako, alam ko na magmatsyag at itago ang aking sarili. At papaano? Siguro tulad ng isang Soresko.
umalis na ang mga dalaga at umalis na din si Padre Salvi. Sa kabilang dako, nakita niya ang alferes, coadjutor, Gobernador Silio, Teniente Mayor, mga maestro ng eskwela, pati na din si Kapitan Basilio. Ang kura ay magalang na tinanggap ng lahat. Habang sila ay nag-uusap-usap, ay dumating isang babaeng maputla, payat at miserable ang pagkakadamit. Tige! Ano nangyari sa'yo? Kunin ang babaeng ito, pakainin at gamutin. Dahil bukas dadalhin natin ito kay Ibarra. Balihan kita ng buto. Hindi ka maaalaman! Sukayin ang dulo mo, buksan mo itong pintuan. Kundi babasagan ko ang bungo mo.